Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. So ngayon po, ang matutunghayan natin ay ang dalawang leader at masasabi kong tunay na leader na nagmamahal sa ating kagalang-galang, butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So sila po yung sa ngayon ang mga nakikita kong tunay, totoong sumusuporta sa ating dating Pangulong Duterte. So, napakagaling po nitong dalawang leader na to. Ang isa po ay isang leader na hindi ko po maalala kung saan leader siya, League of the Philippines, parang ganon. Yung pangalawa po, natandaan ko naman siya na siya ay ang leader, chairman ng OFW Veterans Association. So, yun po sa katauhan ni Ferdinand de los Reyes. Siya po yun. Yung pong leader ng OFW. Chairman leader ng OFW na Veterans Association. So, magaling po. Yung isa naman po si Nolan Chongco. Hindi ko maalala kung saan po siya naging leader. Pero ito pong dalawang to ay ang tanging nakita ko na totoong sumusuporta at dinidepensa ang ating kagalang-galang butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, napakagaling po nitong dalawang to. So, magsasalita sila doon sa rally at tunghayan nyo po kung gaano sila tunay na sumusuporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakagaling po. So, tunghayan na po natin. Ito pong dalawang to ang siyang nakikita ko pa lang. Pero malamang marami pa dyan. Dangan nga lamang, yung iba hindi ko na kailangan pang sabihin kung kasi marami tayong mga wag ko nang banggitin guys. Kasi baka may masaktan. So basta ito yung aking patutunghay sa inyo. Itong dalawang chairman leader ng kanya-kanyang asosasyon. At ang medyo highlights ko dito, ang natanda ko itong si OFW leader na chairman ng OFW Veterans Association. So, ang pagkakadinig ko po sa kanya, hindi ko pa po kasi siya nakakausap eh. Ang pagkakadinig ko sa kanya ay siya ay nakabase sa Caloocan City. Yung pong dalawang yun, kasama si Nolan Chongco. So, maraming salamat po dun sa dalawang tunay na leader na nakikita ko sa ngayon. So, bago po natin patungha yung kanilang talumpati at pahayag patungkol dun sa suporta nila sa ating dating Pangulong Duterte, ay magpapasalamat muna po ako sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin. So, guys ko po lamang ipahayag sa inyo na si DIY KKB ay hindi kailangan ng monetization na yan kasi demonetize na po ako at hindi ko kinakailangan. Kasi, guys, paalala lang po, pagka kasi dumating na yung pera yung pera, medyo, yung iba, hindi naman lahat, yung iba parang nasisilaw na sila sa kanilang mga platform. Mahirap. Mahirap po yung masilaw na kayo sa pera. Parang ang nangyayari, tumitingin na lang tayo sa pera na darating sa atin. Hindi po ganun ang pagsuporta, ang tunay na pagsuporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, huwag naman po natin patagalin. Ito na po silang dalawa, yung mga totoong tunay na leader na tunay na sumusuporta sa ating kagalang-galang at butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito na po.
Hintay po natin yung mga opisan. Grupo sa darating pa. Ang traffic lang. Castro. Kasi ang hihingi na paraan eh. Kasi naging Guys, Programa lang po tayo para may Programan sila. magandang sequence. Ano po? Magandang Ayan na. baga sa ating lahat. Narito ngayon ang iba't ibang grupo. At hindi ko mga kilala pero kanya-kanyang initiative po ito. Walang isang timon na nagpunta rito. Panawagan lang ito sa Facebook pero kita mo naman yung daloy ng tao. Puntahan nyo. Kaya sa pagkakataong ito, magkakaroon tayo ng maikling programa at kung sino yung gusto magsalita ay pagbibigyan natin para malinawan bakit po ba tayo narito ngayon, Ako, personal nandito ako on my own na gusto na, mahal natin yung bayan, kaya tayo narito ngayon. Yes! Kaya yung mga panawagan, no to CDG in Congress, tama? No to ICC, wala namang jurisdiction bakit nandito, no? Tama! Ayan yung mga panawagan. At yung panawagan natin na bakit ang hinahabla yung magandang ginawang presidente, pero yung ko-terrorista, siya yung naghahabla. Tama! Nakakapagtaka yung mga pangyayari, no? At very timely yung mga nangyayari dahil parang magkakasunod. Kung mapapansin natin, a week ago, inakawalan si Dilima, nagkaroon ng mga pisto. Ano ba to? Nagkataon lang o parang isang synchronized na pangyayari? Kaya tayo, nagmamasid lang, pero narito tayo ngayon mga kasama, di ba? So, sa pagkakataon ito, ako po si Nolan Chonco, ang tagapangulo ng League Parents of the Philippines, ay tumitindig para sa Pangulong Duterte. Para sa pagpapatuloy ng ng ating programa, gusto rin nating marinig yung boses ng mamamayan. Tinatawagan natin si kasamang De Los Santos para magbigay ng kanyang pananalita. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa mga kapulisan na naka-pull out dito para magmasid ng kapayapaan. Maraming salamat po sa inyo. Saludo po mga kapulisan. At sa umagang ito, ako po ay si Ferdinand de los Reyes, Tubo, Caloocan City, chairman, leader ng OFW Veterans Association. Sa katunayan, ako po ay mayroong malaking katanungan sa ating justisya. Bakit po ganun? Ano po ba talaga ang tunay na dahilan at kulay kung bakit naharap sa kakaso itong magaling na Pangulong, dating Pangulong Mr. Rodrigo Roa Duterte? Siya po ay nagbigay ng magandang pamumuhay sa mga Pilipino sa loob ng 6 na taon. Kapos pa nga po, dahil marami pang dapat na gawin, pero tinapos dahil hanggang 6 na taon lang. Subalit ako'y nagtataka at nagkaroon ng malaking katanungan, bakit siya ngayon ay nakasuhan? At bakit kailangan makialam ang ICC sa batas ng Pang-Pilipinas? Tayo po ay mayroong hukom at justisya para sa mga Pilipino. Hindi po dapat ito interfere ng mga dayuhang mamamayan. Sana po tayo po ay magkaisa mga mamamayang Pilipino na ipaglaban natin ang ating karapatan at kalayaan na mamuhay at magkaroon ng sariling justisya sa ating sariling bansa. Hindi po dapat pumapasok o pinaikialamanan ng ICC ang ating usaping pang-justisya. Ako po may malaking katanungan dito sa justice, dito sa hall na ito Bakit po ngayon ang naharap na kaso ay ang dating Pangulo na napakagaling ng ginawa sa ating bansa? Kung matatandaan niyo po, kalat ang droga nung panahon noong bago siya umupo. At ito po ay kanyang unti-unting nilinis. At naparatangan pa ng extrajudicial killing. At ito po ang ipinaparatang sa kanya. Bakit magkakaroon ng extrajudicial killing samantalang ang mga namatay naman po ay guilty sa kanilang mga kasalanan?
at sila po naman ay talagang may nagawang paglabag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Kaya para sa aking pananaw, hindi po ito dapat inilalagay sa kaso. Pangalawa po, ang ating Pangulong Duterte ay siya po ang author kung bakit nagkaroon ng kapayapaan ang ating bansa. Dahil nilinis niya po ang ating lipunan na hindi niya deserve na siya po ay makasuhan. Mga justice, pag-iusap po, pag-aralan niyo pong maigi ang kaso ng ating dating Pangulo na nagbigay ng kapayapaan sa ating bansa. Samantalang ang mga may kaso, sila pa ngayon ang nagkakaso. Sila ang nagbibigay ng kaso sa isang magaling na Pangulo. Nakakagulat, samantalang sila po may kaso sa NBI, may kaso sa Ombudsman, may kaso sa ating lipunan. Dahil sila po ay mga kidnapping at mga human rights violators kung tutusin. Sila po ay nangre-recruit ng mga kabataang estudyante para gawing rebelde. Yan po ay isang malaking paglabag sa batas ng ating family code. Kaya sana po, sa umagang ito, mga mahal na justice, pag-aralan niyo pong maigi ang kaso na hinaharap ng ating dating Pangulong Mr. Rodrigo Roa Duterte. Maging patas po kayo sa batas. Huwag po tayong makikinig sa mga sulsol ng demonyo. Ibigay po natin ang tamang justisya at kung tutusin, hindi po dapat siya nakakasuhan. Maraming salamat po. Ferdinand de los Reyes, Caloocan City. Maraming salamat kasamang Ferdinand. Ano po? Tinatawagan natin yung ibang organisasyon na pwedeng magsaad ng kanilang mga saloobin at opinyon sa umagang ito. Sino po ba ang grupo ng Caloocan? Nandito po ba? Sino tagapangulo niyo po? Sino po pwede natin magbigay ng pahayag? Kinain mo. Ha? Yung signal ko, kinain mo. Wala nga signal. Okay guys, natunghayan nyo na ang ating dalawang chairman leader na totoong tunay na sumusuporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakagaling po ng dalawang yon. Nasa sa puso nila ang kanilang sinambit doon sa pagtitipon na yon sa tapat ng DOJ sa may Quezon City Hall. So napakagaling po. Madamdamin po yung kanilang mga sinambit. Kaya nasabi ko naman pong ito'y totoong tunay na sumusuporta sa ating kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sapagkat naramdaman ko po yung kanilang mga pananalita. At kasi alam nyo, pag ang tao nagsalita, meron po tayong sense na ano ba to, binobola lang ba tayo nito? Ano ba to? Ito po ba totoo o hindi? Malaman po natin yon. Kagaya nitong ipinatunghay ko sa inyo. Madadaman nyo talaga ang totoong pagsuporta nila sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakagaling po. Saludo po ako sa inyong dalawa. Si Nolan Chonco at itong ating isa na siya president ng or chairman ng OFW Veterans Association na nakabase po sa Caloocan City. Saludo po ako sa inyong dalawa. Maraming salamat po sa patuloy niyong totoong pagsuporta sa ating kagalang-galang butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At kung mapapanood ni dating Pangulong Duterte yan, masisiyahan yun. At madarama niya ang totoong pagsuporta niyo sa kanya. So, hanggang dito na lamang po guys. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. Na nagsasabing, keep safe, God bless, and you have a great day. See you on my next vlog guys. Maraming salamat po.